Tay naman, tumatawa pa talaga. Nasa bingit na nga po tayo ng kamatayan. Kabilugan na ng buwan. Kukunin ko na ang mga hapunan ko. Ang kaaway ng kaibigan ko ay kaaway ko na rin. Pinagpalang araw sa lahat ng mga kabangers natin at mga kayanggaw. Muli, eto na naman ang inyong kabanong na magbibigay sa inyo ng isang napakagandang kwento na galing sa isa sa mga kabangers natin. At ito, ang kanyang kwento. Kabano version 2.0. Kabanong, ako po si Kylie. Nais ko lamang ibahagi ang aking kwento nung ako ay 20 taong gulang pa lamang. Sa mundo natin, dalawa lang daw ang uri ng tao. Isang manloloko at isang laging naloloko. Kaya naman, sinabi ko sa sarili ko, hindi na ako magpapauto pa. Kaya, ganun na lang ang inis ko sa isang kakilala ng aking tatay na isang mandurugas. Gagawin niya ang lahat, makaangat lang kahit na utuin ng paulit-ulit ang tatay ko. Sa kabila pala ng kanyang kasamaan, ay may mas isasama pa pala siya. Lalo na nang malaman namin na isa siyang aswang na gusto lang mambiktima. Magandang umaga, Tay. Maganda umaga rin. Gising ka na pala. Magkape ka muna. Tay naman, alam mo naman pong bawal sa akin yan. Oo nga pala, nakalimutan ko. Buntis ka nga pala. Magkakaupo na nga pala ako sa iyo. Sige, umupo ka muna. Hi, Tay. Ang saya talaga dito sa bahay natin. Kasi dun sa syudad, kahit malapit lang dito, hindi mo na makikita ang pagsikat ng araw. Natatakpan na kasi ng mga bahay. Kaya nga, mabuti at umuwi ka para naman may kasama akong tumingin tuwing umaga. Ay, sandali. Titimplahan kita ng gatas. Salamat po, Tay. Tuwing umaga, Kabanong, tumatambay kami sa harap ng bahay. Meron kaming upuang gawa sa kawayan at doon kami umuupo para panoorin ang pagsikat ng araw. Malamig sa lugar namin. Marami mga puno at halaman na kung saan-saan na lang tumutubo. Ang bahay namin ay gawa sa kawayan at plywood. Simple lang ang buhay namin sa probinsya. Napakasarap gumising sa umaga. Ito ang namiss ko sa lugar namin. Kauwi ko lang kasi galing sa syudad. Doon ako nagkaroon ng trabaho. Umuwi ako dahil nabuntis ako ng dati kong nobyo. Hindi kami nagsama dahil nalaman kong niloko niya lang pala ako at pinaglaruan. O anak, eto na ang gatas mo. Uminom ka muna. Salamat po, Tay. Ang ganda talaga ng klima, ano? Oo nga po eh. Tingnan niyo po sumisikat na ang araw. Oo nga, napakaganda. Pahinga lang ako ng kaunti tapos pupunta na ako sa taniman natin. Tay, pasensya na po kung dumagdag pa ako sa mga pasanin mo. Hindi na nga po ako nakatulong. Gumawa pa ako ng problema. Huwag mo ngang sabihin yan. Hindi problema ang pagkakaroon ng anak. Isa itong biyaya. Dito ka na lang muna sa lugar natin. Tulungan mo na lang akong magtanim ng mga strawberries at pechay. Maayos naman ang kita natin dito Isa pa 7 buwan na yung bata sa tiyan mo. Dapat nagpapahinga ka na ngayon. Kaya ko pa naman po, Tay. Sasama na lang muna ako sa iyo magtanim. Pero kung gusto mong magpahinga, magpahinga ka ha. Opo, Tay. Gandang umaga po, Mang Wamos, Kylie. Ay, ikaw pala, Aljor. Kumusta? Maganda ang gising ko hello Kylie. Nandito ka na naman. Ang aga-aga naman, nakabusangot ka na kaagad dyan, Kylie. Hindi ka ba natutuwa na makakita ng gwapo sa umaga? Tay, pasok lang po muna ako. Ay, siya, sige. Pumasok na tayo. Pumasok ka na rin, Aljor. Tay naman, bakit inaya pa po ninyo sa loob? Nakita mo lang ako. Ganyan na kaagad ang reaksyon mo, Kylie. Huwag mo na siyang intindihin. Ikaw naman, ano bang sa atin? Nagdala po ako ng mainit na lugaw. Pagsaluhan po natin. Ay, nako, nag-abala ka pa.
Sige, pumasok ka na muna. Wala akong nagawa kung hindi ang pabayaan ng tatay ko sa pagpapapasok niya kay Aljur. Kilalang disposer o middleman si Aljur sa baryo. Sila yung mga taong nakikipag-usap sa mga magsasaka para bilhin ng mga produkto at ibenta naman sa mga buyer sa syudad. Nagtatanim kami ng pechay at ibinababa yun sa may sentro o bayan. Kaya ang mga disposer o middleman ang kumakausap sa amin para ibenta ang gulay na aming inani. May porsyento kasi sila sa binebenta namin. Hindi kasi kami pwedeng grumekta sa buyer. Kung minsan, binabarat na nga ng buyer ang gulay. Kumukuha pa ng porsyento ang mga middleman. Kaya naiinis ako kay Aljur sa tuwing nakikita ko siya. Kasi pakiramdam ko, inuuto niya lang ang tatay ko. Aba, masarap ang lugaw mo ha. Manamis-namis. Salamat po, Mang Wamos. Ikaw, Kylie, hindi ka ba kakain? Hindi ako mahilig sa matamis na lugaw. Ang gusto ko yung maalat. Ay nako, pasensya ka na. Hindi kasi ako mahilig sa maalat eh. Hayaan mo sa susunod, magdadala ako ng plain lang. Huwag ka na mag-abala, hindi naman kailangan. Matapos nilang kumain, naganda na kami para pumunta sa taniman. Araw na ng anihan kaya umaaligid na naman si Aljur sa amin. Siguradong uutuin na naman niya ang tatay ko kaya napagpasyahan kong sumama sa pag-ani ng pechay. Hanggang sa pagkarga noon sa truck para dalhin sa sentro. Hindi naman gaanong malaki ang tiyan ko. Para lang akong busog kong titingnan kaya hindi abala sa pagkilos ko ang aking pagbubuntis. Nang makarating kami sa sentro, kinausap na ni Aljur ang mga buyer. Kagaya ng dati, binarat na naman nila ang produkto namin. Sabi ng buyer, kung 10 piso raw kada kilo, papayag siyang bili ng produkto. Sige, okay na yon. Teka, sandali tay. Anong 10 piso? Lugi tayo ron. Magbibigay pa tayo ng porsyento sa kanya. 2 kada kilo lang naman anak ang kukuhanin ni Aljur. 2 kada kilo? 20% yun ah. Akala ko ba 10% lang ang kinukuha mo, Aljur? Napag-usapan na namin ni Tatay Wamos yan. Tatay? Hindi mo siya tatay. Inuuto mo lang ang tatay ko. Binabarat mo na nga kami ng buyer, gagatungan mo pa. Anong gusto mong gawin ko? Hindi na ako kumita. Ang gusto kong gawin mo, maging patas ka naman lumaban. Sa tingin ko nga mataas ang bigay sa'yo ng buyer pero pagdating sa amin, binababaan mo. Doon pa lang may porsyento ka na eh. Binagbibintangan mo ba ako na niloloko ko kayo? Hindi ba? Kylie, hayaan mo na. Huwag ka na makipagtalo. Alam mo, pasalamat ka, mabait pa ako sa iyo eh. Kung ayaw nyo sa patakaran ko, maghanap kayo ng ibang disposer. Ah talaga? Hahanap kami ng maayos kausap, hindi kagaya mong manggagancho. Ako pa ngayon ang manggagancho. Sobra ka naman sa mga sinasabi mo sa akin. Ikaw naman, sobra ka na sa pandaraya mo. Salamat ka, mabait ang tatay mo at buntis ka. Kung hindi, Kung hindi ano? Sige ano? Sumagot ka! Sandali lang. Huwag kayo rito mag-away. ano, itutuloy ba natin ito o hindi? Tuloy na natin to. Nang makauwi na rin tayo. Baka abutan pa tayo ng dilim eh. Wala akong nagawa ng sabihin ni tatay na okay na sa kanya ang offer ni Aljur. Kung tutuusin, lugi kami kabanong. Inutang lang namin ang puhunan doon. Marami pang reject kaming nauwi. Kaya wala kaming magawa kundi ang tanggapin na lang ang desisyon kesa hindi maging pera. Sumakay na kami at si tatay na ang nagmaneho ng inarkilan naming truck. Ito pa ang mabigat naming pasanin. Magbabayad pa kami sa may-ari ng truck. Kung minsan talaga, iniisip kong huminto na si tatay sa pagtatanim. Sa totoo lang, professional ang tatay ko. Isa siyang guru noon. Umuwi lang kami rito sa probinsya dahil bago mamatay si nanay, hiniling nitong alagaan ang lupa namin. Tay naman eh. Nagpauto ka na naman sa lalaking yun. Sobrang bait mo talaga. Kung minsan nakakainis din talaga yung pagiging mabait nyo. Hayaan mo na. Bawi na lang tayo sa susunod.
Naku, ilang taon nyo na pong sinasabi yan. Wala naman nangyayari. Biruin po ninyo, pati ang bayad dyan sa diaryong pambalot sa pechay at mga sakong ginamit, sa atin pa ibinawas. Ang tindi talaga. Dapat hindi ka nalang sumama eh. Buntis ka pa naman. Baka makasama sa'yo yung palaging naiinis. Mas mabuti pa nga pong sumama ako. Kung hindi, siguradong babaratin ka ng matindi ng lalaking yon. Mabuti nga hindi yun sumabay sa atin pa uwi eh. Ang kapal naman ng mukha niya. Ikaw talaga, naiinis ka na naman kay Aljor. Halatang hindi mo siya gusto eh. Bakit ba ayaw mo sa kanya? Matagal na yung nanliligaw sa'yo, di ba? Hindi ko po kailangan ng tatay yung ama ng anak ko. Kung alam mo lang po ang sinabi niya sa akin noon, baka magalit pa po kayo sa kanya. Bakit? Ano bang sinabi niya? Sa akin na lang po Tay! May babae sa gitna ng kalsada! Masasagasaan niyo po! Sumigaw ako ng sobrang lakas at tumawak sa seatbelt. Napapikit ako dahil sa sobrang kaba. Parang tinatambol ng matindi ang dibdib ko, Kabanong. Malakas na napapreno si tatay, dahilan para muntikan na akong tumama sa windshield ng truck. Parehas kaming kinapos ng hininga nang huminto ang sasakyan. Marahang kong hinawakan ng tiyan ko. Mabuti na lang at hindi kami nasaktan. Sinundan ko ng tingin si tatay na nakatingin sa babae. Nandun pa rin siya sa gitna ng kalsada. Parang hindi siya natakot na muntik na siyang masagasaan. Gusto kong magalit sa babae ngunit nang makita ko siyang duguan at maraming sugat, bigla kong nag-alala. Tay! Munti ka na tayo ron ah. Akala ko makakapatay na ako eh. Tingnan niyo po, Tay! Mukhang duguan siya! Ha? Paano siya naging duguan? Hindi naman natin siya tinamaan ah. Hindi ko rin po alam pero tulungan na lang po natin. Pero baka kung anong gawin niya sa atin kung sakali. Hindi naman po natin pwedeng iwan na lang siya sa daan. Alam ko anak. Pero paano kung aswang pala siya? Tay naman! Oo na, sige na. Bababa ko. Dito ka lang ha. Bumaba si tatay para kausapin ang babae na parang natulala na ito sa pagkagulat. Nakita kong sumalubong siya kay tatay at may sinabi. Lumingon siya sa kanyang pinanggalingan kaya sinundan ko rin yun ng tingin. Nakita kong isang malaking aso. Hindi siya ordinaryong aso kung titingnan. Meron siyang mapupulang mga mata. Ang kanyang balahibo ay maitim at makinis tingnan na parabang dinidilaan para dumikit sa mismong katawan niya. Sobrang haba ng kanyang pangil. Mahaba at matulis din ang kanyang mga kuko kumpara sa normal na aso. Ang dila nito ay sobrang haba. Kapag gumahampas ito sa ere, tila latigo itong nakakagawa ng matinis na tunog. Nakita kong naglalaway ito at nakatingin kila tatay. Mukhang naghahanda na ito na sumugod sa kanila. Sa sobrang taranta ko, bumusina ako ng ilang beses para maagaw ko ang atensyon nila. Bilis! Pumasok na po kayo, Tay! Halika na, miss. Delikado rito. Hoy, aso! Lumayo ka sa kanila! Bubuksan ko na tong pinto para mabilis kayo makapasok. Kakaibang aso yan. Hindi ko maintindihan kung anong lahi. Tulungan ninyo ako. Oo, miss. Tutulungan ka namin. Pumasok ka na sa sasakyan. Bilis! Hinila siya ni tatay papasok ng truck, ngunit mabilis na sumunod sa kanila ang aso. Kinakabahan ako sa nangyayari, Kabanong. Panay ang busina ko dahil kapag ginagawa ko yun, parang nagiging aligaga ang aso. Nang makapasok na ang babae sa loob ng sasakyan, ay sinabihan ko siyang tumabi sa akin. Nang pasampa na si tatay sa truck, nahagip ng aso ang pantalon niya. Panay ang sigaw ko habang sinusubukan kong hilahin si tatay papasok. Tumulong na din ang babae. Nakita ko ang screwdriver na nasa dashboard. Kinuha ko yon at inabot kay tatay para gamitin niyang pantaboy sa mabangis na hayop. Hawak namin ang isa niyang kamay para hindi siya tuluyang matangay. Ginamit naman ni tatay ang screwdriver para saksakin ang aso. Umalulong ang aso kaya bumusina ako ng sunod-sunod. Nang makapasok na si tatay, mabilis niyang isinara ang pinto. Ayos ka lang ba, Tay? Nakagat ka po ba?
Ayos lang ako. Nasira niya lang yung laylayan ng pantalon ko. Sinusubukan niyang abutin ang bintana, Tay! Ibang klaseng aso rin to ah! Kumapit kayo. Paandarin ko na yung truck. Maraming salamat sa tulong niyo. Ayos ka lang ba? Ang dami mong sugat ah. May extra akong damit sa bag. Gamitin mo muna para tumigil ang dugo ng mga sugat mo. Ayos lang ako. Maghihilom din naman to. Huwag kayong mag-alala. Ay, salamat naman at maayos ka. Akala ko nakapatay na ako ng tao. Bakit ka ba nandito sa madilim na lugar? Mapuno pa rito. Hinabol po ako. Ang dami mong dugo. Teka, buntis ka ba? Ha? Oo. Bakit? Maaamoy niya tayo. Anong ibig mong sabihin? Hindi lang basta aso ang humahabol sa akin, kundi isang aswang. Ah! Tay naman, bakit bigla kayong promeno? May buntis po kayong kasama rito. Pasensya na. Nagulat lang ako paandarin ko na ulit. Ay, Diyos ko po. Ano yun? Parang may bumagsak na kung ano sa bubong. Nandyan na naman siya. Anong meron sa itaas? Patakbuhin niyo na po ang truck. Tama po siya, Tay. Umalis na po tayo rito. Sige. Dama ko ang taranta ni tatay habang pinapaandar ang truck, Kabanong. Bigla na lang kaming may narinig sa ibabaw ng truck. Tila isa itong kuko na kinakaskas. Tinakpan ko pa ang aking tenga dahil sa tinis ng tunog. Tumigil ang kaluskos ng binilisan ni tatay ang pagandar. Umalog ng kaunti ang sinasakyan namin na parabang may bumabang kung ano hanggang sa nakita naming hinahabol kami ng aso. Sinubukan nitong sabayan ang mabilis na pagpapatakbo ni tatay. Sinusubukan nitong dambahin o sirain ang pintuan ng truck para lang makapasok. Nakakapagtakang kaya nitong sabayan ang bilis ng truck. Doon ko naisip na hindi normal ang asong ito. Anong klaseng aso ba yan? Paano niya nagagawang maging mabilis sa pagtakbo? Sinabihan ko na kayo, hindi yan ordinaryong aso lang. Isa yung aswang. Ha? Aswang? Kaya pala kakaiba talaga ang itsura niya Gusto niya tayong sugurin. Pasensya na kayo. Nadamay pa kayo sa problema ko. Ang mga aswang talaga walang patawad Marami namang hayop sa kagubatan, pero tao pa rin ang gusto nilang kainin. Napapreno si tatay nang bigla na lang tumalo ng aso sa harapan ng windshield. Sumigaw ako dahil tinusok niya ang windshield gamit ang kanyang mga kuko. Paulit-ulit niya itong ginagawa. Hindi na namin alam ang gagawin. Sinusuntok-suntok nito yun. Nagganap si tatay ng ibang panlaban sa aswang pero wala kaming makita na pwede naming magamit maliban sa screwdriver na ginamit ni tatay kanina. Natatakot ako at napapahiyaw nang sinubukan ng aso na sirain ang windshield. Natulala na lang ako at napatitig sa rosaryo na nakasabi sa rearview mirror. Nagdasal ako para sa aming kaligtasan. Tay, paandarin mo na po ulit. Umatras na ang halimaw. Mukhang natakot nang makitang hinawakan ko ang rosaryo. Eto na! Salamat sa Diyos mukhang niligtas niya tayo. Anong nangyayari sa'yo? Wala. Umalis na tayo. Kylie, siguraduhin mong nakalak yung pinto at bintana ng truck sa pwesto mo. Nakalak na po, Tay. Kanina pa po. Nawala ng aswang. Sana hindi na tayo habulin. Ano nangyayari sa'yo? Masakit sa mata. Ilayo mo sa akin ang bagay na yan. Ha? Ang alin ba? Yung nakasabit. Yung rosaryo ba? Hindi natin pwedeng tanggalin yan. Yan ang naging panangga natin laban sa aswang. Bakit ka tinatablan yan? Isa ka bang... Takpan mo na lang ang mga mata mo. Ito ang extra na damit oh. Pumikit ka, pipiringan kita. Hindi ko alam kung makakatulong to sa'yo pero hinihiling ko na sana nga. Maraming salamat. Nako, nakita ko na naman ang aswang. Sinusundan pa rin tayo. Mukhang gutom na gutom siya Ano ba yan? Tayo naman, tumatawa pa talaga. Nasa bingit na nga po tayo ng kamatayan. Pasensya na, kinakabahan kasi ako Ayan, tinakpan ko na ang mata mo. Ayos ka na ba? Oo, salamat. Mabuti naman. Ang totoo niyan, isa akong... Huwag na muna natin pag-usapan yan. Ah! Pambihira! Mukhang nahabol na niya tayo!
Buwisit na aswang to! Mukhang nasa bubong siya ng truck. Kainis na aso yan. Kung hindi lang ako buntis, ako na ang babatok sa aswang na yan. Manahimik lang siya. Umuuga ng malakas ang sasakyan. Tay, wala na po bang ibibilis to? Baka naman meron pa. Wala pa naman tayong pangontra rito. Ito na ang pinakamabilis na kaya ko. Bangin ang nasa gilid natin, anak. Hindi tayo pwedeng magpaandar ng mas mabilis pa rito. Tay, nasa taas na naman po siya. Suotin mo na lang yung rosaryo para maproteksyonan ka. Pero tay, hindi naman po yun pwede. Paano kung kayo naman po ang mapahamak? Ayos lang ako, anak. Huwag mo akong problemahin. Hindi! Ayoko po suotin yan! Huwag matigas ang ulo mo. Kapag napahama ka, papaano na lang ang anak mo? Pero, tay... Ayos lang ako. Kunin mo na yung rosaryo. Dali! Tama ang tatay mo. Dapat ikaw ang magsuot niyan. Mas delikado ka sa aswang. Sige na po, kukunin ko na. Ito na po, sinuot ko na. Ay sige, mabuti naman. Nako, sinisira niya na yung bubungan ng truck. Hoy! Kainis kang aswang ka! Diretahan ko lang to. Huwag mo namang sirain! Tay! Nasa likod na siya ng truck! Tulungan mo nga ako rito, Kylie. Ikaw ang magmaneho. Po? Wala po akong alam sa pagmamaneho. Naku, ang lakas ng aswang na ito. Kumapit ka lang, anak. Tay! Ginigit-git niya ang truck sa may gilid. Ginigit-git na niya tayo, tay. Para na tayong bola na hinahagis-hagis sa pader. Pasensya na talaga kayo. Nadamay pa kayo sa problema ko. Huwag mo munang isipin yan. Ang isipin mo kung paano tayo makakaligtas. Kainis na aswang to. Di marunong lumaban ng patas. Anak, pasensya na kung ginigit-git kita, ah. Ang totoo niyan gusto niya tayong itulak sa bangin pero sinusubukan ko lang siyang labanan kaya gumigit-git tayo sa gilid. Gusto niya talaga tayong patayin. Tay, akin na nga ang screw dyan. Eto, anong gagawin mo? Salamat, tay. Utas sa akin to kapag sumilip siya rito sa bintana. Aray! Ang sakit! Nauntog na naman ako. Gumilid ka kaya rito. Baka kung ano pa mangyari sa'yo. Hindi rin pwedeng ikaw ang nandito. Ikaw ang pakay niya. Natawag ko na ang lahat ng santo habang nagdarasal ka, Banong. Hindi ko gustong dito na lang ako matapos, kaya naman abot ang dalangin kong hindi kami mamatay. Sumilip ang pangit na aso sa bintana kung nasaan ako. Kaya naman buong puwersa ko siyang sinaksak sa may ulo. Yun nga lang ay hindi na nakayanan ni tatay nang malakas kaming itinulak ng aso papunta sa bangin. Malakas na humampas ang ulo ko sa kung saan. Pumikit ako nang mabasag ang bintana. Damang-dama ko talaga ang pag-ikot sa ere ng truck. Doon ko nalaman na totoo palang kapag nasa bingit ka ng kamatayan, parang nagpa-flashback lahat ng nangyari sa buhay mo. Bago pa man gumulong pababa ang truck, nawalan na ako ng malay. Akala ko katapusan ko na, Kabanong. Pero nang dumilat ako, nalaman kong hindi pa pala. Napangiti ako at mahinang tumawa. Buhay pa tayo, tay. Tay? Tay? Tay, huwag ka pong mamamatay. Tulong! Tulungan niyo kami! Hoy, babae! Gumising ka! Gising! Kainis, hindi ako makagalaw ng maayos. Ang sakit ng buong katawan ko. Nasaan na tayo? Subukan mo ang gisingin ng tatay ko. Pakiusap, kalabitin mo siya. Manong, gumising po kayo. Tulong! Tulungan po ninyo kami! Ano nang gagawin namin? Paano na to? Hinahabol pa rin tayo ng aswang. Lalabas na ako. Sandali, bakit ka lalabas? Kukunin ka niya kapag nagkataon. Napahama kayo dahil sa akin. Pasensya na. Huwag kayong mag-alala, aalis na lang ako. Iiwan mo kami ng ganun lang? Kung kailan na disgrasya na kami? Pambihira ka naman. Pero kung lalabas ako at magpapahabol sa aswang, hindi na kayo hahabulin pa. Paano ka naman nakakasiguro? Sumasakit lalo ang tiyan ko sa'yo. Ay, mabuti na lang kahit umikot ang truck sa ere. Nakatayo pa rin paglapag.
Huwag mo kaming iwan dito. Maya-maya'y may narinig pa rin silang umaangil na nilalang. Nandiyan na siya. Hindi ako makakilos ng maayos. Paano na to? Ito na ba ang katapusan natin? Magiging headline tayo sa balita. Nakaligtas sa bangin pero hindi sa asong ligaw. Tingnan mo, lumiliwanag ang rosaryo. Mabuti na lang meron tayo nito. Hindi ka makalapit sa amin, no? Nakapikit ako. Ayokong dumilat. Abot ang kabako ng kinaskas ng aso ang truck pero hindi siya makapasok sa loob. Parang inuuntog niya ang ulo niya. Hindi ko naman makita na maayos dahil sa kalagayan ko. Nahihirapan kasi akong lumingon. Yung tingin ko, nakapako lang sa harapan ng truck. Nakikita ko lang siya sa gilid ng mga mata ko. Sinubukan ko siyang hawakan pero para siyang napaso. Napangiti ako sa nangyari. Nawala ang ngiti ko nang makita na may mga lumiliwanag sa harapan ng sasakyan. Maputi ang kanyang balat at sa tansya ko, matangkad siya. Inililipad ng hangin ang kanyang kulay pilak na buhok. Habang papalapit siya sa amin, bagyang nakataas sa mga kamay niya. Napanganga ako nang makita na may naglalabas ang mga maliliit na hugis bola at kulay dilaw. Kahit hindi ko nakikita kung nasaan tumatama, naririnig ko naman ang hiyaw ng asong aswang hanggang sa nawala na ang boses nito. Sino ka? Wala na ang aswang. Huwag ka nang matakot. Pakiusap, huwag mo kaming saktan. Hindi ko kayo sasaktan. Maraming salamat. Kung sino ka mang tumulong sa amin, maraming salamat. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Ako si Maha. Maraming salamat, Maha. Kasing ganda ka ng iyong ina. Kilala mo ang nanay ko? Alagaan mo ang iyong magiging anak. Balang araw, siya ang hahalili sa iyong ina. Anong ibig mong sabihin? May kalaban pa sa loob ng sasakyan. Kailangan ko siyang patayin. Wag! Pakiusap! Hindi ako masama! Sandali! Wag mo siyang saktan! Ngunit, mapanganib ang kanyang lahi. Gusto siyang patayin ng aswang na yon. Mukha naman siyang mabait eh. Pakiusap, tulungan mo siya at ang tatay ko. Nagmamakaawa ako sa'yo. Busilak din ang iyong puso gaya ng iyong ina. Hindi ka rin nangingiming unahin ng iba bago ang sarili. Ngunit payo ko lang, mag-ingat ka sa mga taong kilala mo. Hindi mo alam kung sino ang may balak sa'yo ng masama. Nakita kong marahang inangat ni Maha ang kanyang kamay na patuloy pa ring nagliliwanag. Naramdaman ko ang init ng kanyang kamay na humahaplos sa aking tiyan. Huminga ako ng malalim kabanong. Guminhaw ang pakiramdam ko at dinapuan ako ng antok. Nagising ako nang marinig ko ang boses ni tatay. Pagdilat ko, umaga na pala. Nasa loob na ako ng bahay namin. Nakakapagtaka lang dahil alam ko na disgrasya kami. Agad akong tumayo para hanapin si tatay. Nakita ko siyang nasa labas at kasama ang babaeng iniligtas namin sa asong aswang. Tay, O Kylie, gising ka na pala. Ano, kumusta ka naman? ano po nangyari? Oh, dahan-dahan lang anak. Sana tinawag mo na lang ako para alalayan kita. Ayos lang ako, Tay. Aalalayan na kita palabas. Tulungan mo ako, Vanessa. Opo, mag-ingat ka. Humawa ka sa kamay ko. Hindi na. Kaya ko na to. Hindi naman ako baldado. Sigurado ka, anak? Opo. Paano po tayo nakauwi? Hindi ko rin alam eh. Vanessa pala ang pangalan mo? Oo. Pasensya ka na hindi ako nakapagpakilala ka agad. Wala ka na ba mga sugat? Wala na rin ang sakin. Alam ko nagkasugat ako eh. Nakakapagtaka nga rin. Nagising na lang ako na hindi masakit ang katawan ko eh. Sa pagkakaalala ko, naipit ang paa ko. Sino kaya ang tumulong sa atin? Hindi kaya yung babae? Huwag na nating isipin yun. Ang mahalaga, buhay pa tayo. Maraming salamat sa inyo. Paano tayo nakabalik? Ito nga ang nakapagtataka talaga.
Meron daw babaeng tumawag sa may-ari ng truck at sinabing nadisgrasya raw tayo kaya inalerto nila ang mga kapitbahay at hinanap nila tayo. Hindi ka na namin ginising kasi mahimbing ang tulog mo. Nang magising ako, nakita kong nasa daanan na ulit ang truck. Walang galos o sira. Nakakapagtaka. Naimaneho ko pa naman ang truck pabalik sa bahay niya. Ang nakapagtataka lang doon, yung babae na sinasabi niya. Binigyan daw sila ng perang pampagawa ng truck. Paano gagawin wala ngang gasgas? Babae? Meron po ba siyang sinabing pangalan? Wala Tay, sigurado po ba kayong wala kayong galos, sugat o kung ano? Wala naman. Balak nga nila tayong dalhin sa ospital pero tumanggi kami ni Vanessa. Isa pa, wala naman tayong pera na pampacheck up. Ikaw na lang ang ipapacheck up ko. Hindi po, ayos lang ako. Ang gaan nga po ng pakiramdam ko eh. Sigurado ka ba? Opo, Ikaw, Vanessa, sigurado ka bang wala masakit sa'yo? wala naman po. Dito ka na muna sa amin, Vanessa, kung wala ka pang matutuluyan. Saan ka nga ba nakatira? Sa Francisco po. Sa may sentro? Opo, Kaya naman pala. Doon kami nang galing maraming salamat po sa pagpapatuloy sa akin. Walang kaso yon. Basta sa susunod huwag kang basta haharang sa daan ha. Paano kung may humahururot na truck? Siguradong hagip ka talaga. Matanong ko lang po, ano po bang baryo ito? Barrio Luna. Ha? Baryo Luna? Oo. Ngayon ka lang ba nakarating dito? Hindi ako pwedeng magtagal dito. Bakit naman? Ligtas ka rito. Ano ka ba? Hindi ako ligtas dito. Nandito siya. Sino bang kinakatakutan mo? Habang buhay ka bang matatakot sa kanya? Hindi pwedeng palagi ka nalang tumatakbo. Tama ka naman. Pero, Vanessa, kapag kasama mo kami, hindi ka namin pababayaan. Naiintindihan mo? Oo. Salamat. Anak, kumain na muna tayo. Huwag na muna nating intindihin yan. Ang mahalaga, ligtas tayo, hindi ba? Tama yun. Umupo muna kayong dalawa ron. Ihanda ko muna yung pagkain natin. Salamat, Tay. Halika na, Vanessa. Huwag ka na mahiya. Eto, pinagluto kita ng hiwalay sa amin. Hindi ko nilagyan ng bawang at asin yan. Po, Huwag ka mag-alala. Alam ko ang sikreto mo. paano po ninyo nalaman? Nakita kong kumislap sa pagkapula mga mata mo nung una ka naming makita. Hindi ka namin hinuhusgahan ha. Basta ba, hindi mo rin kami sasaktan. Hindi po. Maniwala po kayo. Hindi ko po magagawang sakta ng mga tumulong sa akin. Kung ganon, kumain ka na. Magtiwala ka rin sa amin. Sige po. Kahit ako, alam ko na aswang ka rin eh. Nakita ko pa lang kung paano ka natakot sa liwanag na nanggagaling sa Rosario. Kinutuban na ako. Pero naramdaman ko namang hindi ka masamang aswang. Sa totoo lang, gusto ko na talagang magbago. Maniwala po kayo sa akin. Hindi po ako kumakain ng tao. Huwag ka mag-alala. Hindi naman kami mapanghusgang tao Tama si tatay. Bakit ka nga ba hinahabol ng aswang na yun? Dahil tumiwalag ako sa grupo nila. Marami kaming aswang sa iba't ibang lugar. Sa lugar namin, ako ang namumuno. Hindi ko na gustong maging aswang. Nakakapagod. Hindi ako masama. Gusto ko mabuhay ng normal. Yung hindi ako pangingilagan ng ibang tao. Kaya nagalit ang pinaka-leader ng grupo at ayon sa pagkakakwento ng iba naming kasamahan, ang aswang na yon ang namumuno rito sa baryo nyo. Sinugod niya ako habang nanginginain sa gubat. May aswang dito? Oo. Sino naman? Hindi ko po pwedeng sabihin. Tumiwalag ka lang, gano'n na agad ang ginawa sa'yo? Ang tindi naman yan. Mahirap maging aswang sa amin. Oo nga pala, Tay. May gusto po akong ipagtapat. Ano naman yon? Noong nadisgrasya tayo, may dumating na babae. Tinaboy niya ang aswang na gusto sanang manakit sa atin. Sa tingin ko, siya ang dahilan kung bakit tayo nakaligtas. Baka siya rin ang nagpagaling sa mga sugat natin.
Alam kong imposible, pero yun po ang nangyari. Babae? Anong itsura? Hindi ko po maipaliwanag eh. Basta, nakakasilaw ang itsura niya. Maganda siyang babae tapos matangkad. Maha raw po ang pangalan niya. Si Maha? Kilala niyo po siya, Tay? Oo, siya ang kaibigan ng nanay mo noon. Kaibigan? Naalala mo ba yung kinuwento ko sa'yo nung bata ka pa na may palaging nagdadala ng mga prutas sa bahay? Si Maha yun. Isa siyang banwaanon. Iniligtas niya ang nanay mo sa mga lalaking banwaanon. Mang Wamos, ano pong ibig niyong sabihin? Masasama po ba ang mga banwaanon? Ang mga lalaking banwaanon, oo. Pero kabaliktaran nila ang mga babaeng banwaanon. Marahil binabantayan niya tayo. Kung pinalagpas ni Maha si Vanessa, ibig sabihin nun, hindi siya kalaban. Inilalayo kasi ni Maha ang mga tao o nilalang na makakapanakit sa'yo. Yun ang sumpaan nila ng nanay mo. Marami pang kinuwento sa akin si tatay tungkol kay Maha. Nalaman kong hindi pala siya dapat kinatatakutan dahil tumutulong talaga siya sa mga tao. Matapos namin kumain, ay naganda kami ng mga pangontra laban sa mga aswang. Hindi kami nakapagsaboy ng asin sa paligid dahil naroon si Vanessa sa bahay namin. Nagdaan ng ilang araw at wala namang dumarating na aswang. Kaya akala namin tapos na. Nakiusap din si Vanessa na manatili muna sa bahay namin hanggat hindi pa ako nanganganak. Akala ko okay na kami na wala nang mangyayaring problema. Pero isang gabi, binulabog kami ng malalakas na katok na parabang gusto na niyang wasakin. Sino ba yung kumakatok? Tay, silipin na po kaya natin sa bintana. Huwag kang sisilip. Masama ang pakiramdam ko rito. Bakit, Vanessa? Mang Wamos, si Aljuru ito. Sandali, bubuksan ka. Mang Wamos, wag po. Oh, malma ka lang. Kilala ko ito. Pero ang amoy na yan, kilala ko. Siya ang aswang na sumugod sa atin. Naku, Vanessa, binuksan na niya. Ano bang nararamdaman mo? Aljur, ano bang kailangan mo? Kabilugan na ng buwan. Kukunin ko na ang mga hapunan ko. Nang sabihin niyo ni Aljur, nakita namin kung paano siyang nagsaaswang. Naging isa siyang aso na may kakaibang balahibo. Kakagatin na sana niya si tatay, ngunit nagsaaswang din si Vanessa at naglaban sila. Kahit masakit ang tiyan, ay pumunta ako sa kusina para kumuha ng asin. Si tatay naman kumuha ng itak. Pinagtulungan namin ni na tatay at Vanessa na labanan ng aswang. Nakailag siya sa mga atake namin at muling nagsaan yung tao. Ayop ka, Aljur. Ikaw palang sumugod sa amin nung nakaraan. Ayaw naman ang anak mo sa akin eh. Tapos kasama niya pa yung tridor namin kasamahan. Dapat lang silang patayin. Isasama na rin kita, Mang Wamos. Kahit kailan hindi kita magugustuhan, Aljur. Masama ang ugali mo. Maarte ka pa. Hindi ka nakagandahan. Disgrasyada ka pa. Akala mo kung sino ka eh. Patapon ka lang din naman. Mas mabuti nang lumaki ang anak ko na walang nakilalang ama kaysa naman maging asawa ang kagaya mo, no? Aswang ka pala. Kaya naman pala may sa aswang din ang ugali mo. Hindi ko hahayaang saktan mo sila. Hanggat nabubuhay ako, hindi ako papayag. Muli silang nagsaan yung aswang. Walang humpay ako sa pagsaboy ng asin. Nakailang kagat na si Aljur kay Vanessa, samantalang si tatay ay hindi makatama ng gamit ng itak. Palaging nakakaiwas si Aljur. Nagsaan yung baboy naman itong si Aljur at binangga si tatay kaya tumalsik siya. Napatumba rin ito si Vanessa. Napalunok ako ng laway nang makita na nakatingin sa akin si Aljur. Kinakabahang umatras ako. Unti-unti siyang bumalik sa anyong tao, ngunit hindi naalis ang pagkapula ng kanyang mga mata. Tingnan mo nga naman. Malaki na ang tiyan mo, Kylie. Talagang para sa akin ang pagkain na yan, ah. Hindi pagkain ng anak ko! Lumayo ka! Wala nang tutulong sa'yo. Parehas na silang walang malay. Kung tinanggap mo lang sana kasi ako, di wala tayong problema. Kahit kailan hindi kita matatanggap! Halimaw ka!
Naisaboy ko na sa kanya ang huling asin. Wala na akong pangontra laban sa kanya. Ano nang gagawin ko? Nailagan ko na naman ang asin na sinaboy mo. Kawawa ka naman. Ano nang gagawin mo niyan? Lumayo ka sa akin! Halimaw! Layuan mo ang anak ko! Kylie! Tumahimik kayong dalawa! Akala mo natatakot ako sa'yo? Ha? Hindi, no? Hindi ka ba natatakot? Kanina ka pa atras ng atras palayo sa akin eh. Ah! Paano ba yan, Kylie? Mukhang wala ka nang maaatrasan. Nasa likod mo na ang dingding ng bahay ninyo. Wala ka ng takas. Lumayo ka sa kanya! Ikaw na namang diwata ka. Bakit ka ba nangingialam? Nangako ako sa kaibigan kong darating ako kapag nasa panganib ang anak niya laban sa kampo ng kadiliman. Hindi kita mapapatawad! Sandali lang. Kumalma ka lang muna. Hindi naman ikaw ang kaaway ko eh. Ang kaaway ng kaibigan ko ay kaaway ko na rin! Natutupok ako! Wisit kang diwata ka! Nasusunog siya at mabilis na naging apoy. Yan ang parusa sa mga kagaya niyang masama. Maraming salamat sa pangalawang pagkakataon, Maha. Walang anuman. Nangako ako sa nanay mo na gagabayan kita. Sandali, pupuntahan ko lang si tatay. Tay, ayos lang po ba kayo? Pasensya ka na, Kylie. Hindi ka natulungan ni tatay. Ako rin, nawalan ako ng malay. Ayos lang, tinulungan naman ako ni Maha. Muli tayong nagkita, Maha. Maraming salamat sa pagtulong mo sa amin. Pangako ko ito sa isang kaibigan kaya walang problema. Hindi ka pa rin nakakalimot, ano? Bago ako umalis, gusto ko lang sabihin sa'yo, Kylie, na ang batang dinadala mo ay espesyal. Naway gabayan niyo siya sa kanyang paglaki. Aalis na ako. Palagi kayong mag-iingat. Maraan akong tumango sa kanya bago hinaplos ang aking tiyan. Simula na mangyari yon, hindi na muling nakita pa sa baryo si Aljur. Nang mawala siya, nawala na rin ang middleman sa lugar namin kapag magbebenta ng aming tanim. Doon namin nalaman na palagi pala niyang dinuduga sa mga magsasaka dahil mataas naman pala ang pagbili ng mga buyers. Doon na rin natapos ang trabaho ng mga middleman. Nakabawi kami sa pagtatanim kahit kaunti kumpara noong ginugulo pa kami ng aswang na si Aljur. Ilang linggo ang lumipas, nagsilang ako ng batang babae. Ilang araw matapos ko makapanganak, nagpaalam na rin si Vanessa na aalis na sa bahay namin. Masakit man, ngunit wala kaming magagawa, lalo na kung yun naman ang ikasisiyan niya. Mga kabangers, bago tayo magwakas, nais ko po sanang imbitahan kayo na huwag niyong kalimutan na mag-subscribe at pindutin rin po ang ating notification bell para lagi po kayong nanonotify pag meron tayong mga bagong videos. Hanggang sa susunod na mga kwento, wakas!